Doc Alea, what is the meaning of this? Sambit ng head pediatrician namin. Slowly, I leaned back to the swivel chair I am sitting, silently wondering what is the problem. Inilibot ko ang paningin ko. Nang tumama ang mga mata ko kay Krista, ay napagtanto ko na kung bakit nga ba kami nandito sa meeting room ng mga pediatricians. I don't really know, Doc Cascarde. You all clearly see that me and Doc Krista were only talking, sagot ko. Actually, I don't know how did this happen. Nagulat na lang ako, dahil nakaupo na ako rito ngayon sa swivel chair, kasama ang ibang mga pediatricians ng hospital, with Krista, syempre. Pinasadahan ko ng tingin ang bawat isa rito sa kwartong kinalalagyan ko ngayon. Silang lahat ay nakangiti sa akin, at hindi ko alam kung bakit. Nagtaas ako ng kilay nang magsalita si Krista. Really ha? Well, we all clearly see that you are threatening me in that picture. Giit niya. Hindi ba ay sinabi ko sa inyong gaganti siya? At ito na yun, ang sinasabi kong ganti niya. But, two can play the game. I mocked. How can you detect that I'm threatening you in that one picture only? I thought you're smart, but I think I was wrong. Namula ang pisngi ni Krista, dahil siguro sa inis. I mentally smirked. You are doomed, Krista. Dinuro-duro niya ako. See that Doc Cascarde? She's being poignant in front of you. In front of us. I'm trying to be nice though. Bulong ko. Bamantong hininga ako. Cursing is being poignant ha. As far as I know, cursing is a natural expression of people. And I'm just stating the facts. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga co-pediatricians namin. I'll agree with Doc Alea, Doc Cascarde. She's saying her opinion. And she explained her side well. It's the nicest way of explaining, I might add. Dumugtong ang isa pa, and Doc Alea is right. Paano mo nga ba malalaman na binabantaan kanya sa iisang picture lang? If that's a video, I'll go to Doc Krista's side, but it's only a picture. A one picture. Sandaling natahimik si Doc Cascarde, siguro ay tinatanong ang sarili niya kung bakit nga ba niya tinugunan ng zambong, nitong si Krista parang bata. Ang picture na ipinakita niya, ay ang pagkompronto ko sa kanya roon sa cafeteria. Nakatayo ako habang siya ay nakaupo. Ang mukha ko lang ang nakikita at ang likod ni Krista, dahil sa akin nakaharap ang nagpicture. Kung alam ko lang na kinukuhanan kami ng litrato, ay nakapaghanda sana ako para mag-pose. Kidding aside, nakangiti pa naman ako sa picture. Rinig na rinig namin ang pagbuntong hininga ni Doc Cascarde, na ngayon ay nakaupo sa pinakaharap. Fine. I will let this pass. But please, kung may personal issues man kayo, don't get it to your works. You are professionals. Ayusin nyo na agad yan. Tayo ang mapapahiya sa ibang mga doktor na nandito. And you may all go now except Doc Alea. I need to talk to you, so stay a bit longer, ani Doc Cascarde. Tumango ako at hindi na naisip ang tumayo roon sa swivel chair. Nakita ko pa ang masama ngunit nakangising tingin ni Krista sa akin, habang papalabas siya ng meeting room. Nang makaalis na sila ay nilingon ko si Doc Cascarde. Yes Doc, what do you want to talk about? Inayos niya ang salamin niya. Please lead our group on our conference next week on Korea. I might be late, because I have some unfinished errands here in the hospital. I want you to be my substitute while I'm not there. Matamis akong ngumiti at saka tumango. I wonder why me, marami namang mas magaling kaysa sa akin. Ngumiti si Doc Cascarde. I trust in you. And also, pakisamahan mo na lang si Doc Krista Arellano. I don't have issues with her between our professions naman Doc, kaya it's fine with me, but I have personal issues. Okay, you may go now Doc Alea. Have a great day ahead Doc Cascarde. Ngumiti ako sa kanya, bago lumabas ng meeting room. Sa hallway ay sinalubong ako ng mga co-pediatricians namin ni Krista. Nginitian ko sila isa-isa. Miss Juan Doc Alea, may makakatapat na ngayon yang Krista na yan, si Doc Felicity Manuel. Dr. Manuel is on her mid-30s. Meron na siyang asawa at 2 anak. Minsan dinadala niya rito ang mga anak niya kaya alam ko. At close rin sa akin ang mga anak niya. Salamat Doc Manuel, ngumiti ako.
Nararapat lang naman sa kanya iyon, pinagbibintangan niya ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa, at hindi naman iyon kasalanan kung ituturing. Tumango siya at nag-thumbs up sa akin. Kaya nga, hayaan mo at matitigil din yun sa kaibangan niya. Matagal na kasi talagang ganun yun, palibas sa ay hindi pa nakakahanap ng asawa, tumawa siya. Speaking of asawa, kamusta na kaya si Ethan? Hindi ko pala natignan ang cellphone ko, kung may text ba siya o ano. Balak ko na sanang magpaalam kay Doc Manuel nang dumating si Zera, at pinaalalahanan ako na may mga pasyente pang naghihintay sa akin. Doc Manuel, mauna na ako. Have a great day, tinanguan ko siya pagkatapos magpaalam. Sige, kasabay ko si Zera habang naglalakad papuntang klinik. Nagmamadali na ako, dahil may 16th patients pa akong natitira ngayong araw at 2:00 na ng hapon. Kung sana kasi ay hindi nagzombong, iyong si Krista, edi natapos ko na ito ngayon. Nang makapasok sa klinik ay naroon na ang pasyente ko. Nginitian ko sila ng kanyang mama, at nagsimula ng e-examen ang bata. Tiningala ko ang oras sa wall clock. 4:15 PM na, ngunit 7 pa lang ang check-up ko. Need to overtime? Yeah. Ito po ang mga gamot na dapat niyang inumin, meron po kayong mabibili riyan sa pharmacy natin sa baba, sambit ko habang niningitian ang aking pasyente. Tumango ang mama ng bata. Salamat po, Doc. Paborito po talaga kayo nitong anak ko, ang sabi ko nga sa kanya ay sa ibang doktor na lang kami magpa-check up, dahil mukhang busy kayo, pero ayaw niya. Sa iyo niya lang daw gusto. Salamat naman po. Sige po at mag-iingat kayo, nilingon ko ang aking pasyente at tinap ng marahan ang ulo niya. Kumain ka ng marami para gumaling ka kaagad, nginitian ko siya at tinanguan. Sa 16 na pasyente ko, ay 6:00 na ng gabi. 5:00 lang dapat ay out ko na, ngunit heto ako ngayon at overtime. Di bale, isa na lang naman ito, at masaya naman akong paglingkuran sila. Ingat po kayo, Doc Alea. Sambit ng pinakahuling pasyente ko. Tumango ako at kinawian siya, kasalukuyan silang nasa pintuan na ngayon ng kanyang mga magulang. Ingat din kayo, Justin. Justin ang pangalan ng bata. Nang makaalis sila ay marahan akong bumantong hininga, at sumandal sa aking upuan. At last, it's done. I feel exhausted. Habang nakapikit ako at nakasandal sa upuan, ay tumunog ang cellphone ko. Dinungaw ko iyon bago sagutin ang tawag. Hello, my voice sounds exhausted also. Hi love, my husband's voice is cheerful. It felt weird for me. You overtime. Tumango ako kahit hindi niya naman nakikita. Oo nagkaaberya kasi kanina. Oh wait for me, I'll pick you up in 30 minutes. Okay. Please take care. Tumayo na ako at inayos ang mga gamit sa aking desk. I need coffee right now. Pagkalabas ko ay sakto ring paglabas ni Krista sa kanyang clinic. Hers is a few blocks away from mine only. At dahil mas mauuna ang aking clinic kaysa sa kanya, dahil ang pwesto niya ay sa may bandang dulo ng hallway, ay madadaanan niya ako rito. I smiled to her nang maglakad siya papalapit sa akin. Good evening, Doc Alea, tinanguan niya ako. I mentally shook my head. Parang walang nangyari kanina Good evening, Doc Arellano, ako naman ay ngumiti. Kumunot ang aking noo nang tapikin niya ang aking balikat. Wait for my other rants for you. I'm not finished yet. Oh. Whoa. Should I be scared? Umakto pa ako na para bang nag-iisip. Nice revenge you got there. But that didn't got me at all. Have a good night, Krista. Tinalikuran ko na siya, ngunit narinig ko pa ang pahabol niya. I'll make sure you'll regret this, Alea. Umiling ako at nagkibit balikat. Nakakapagod makipagtalo sa mga taong close-minded at isip bata. And Krista Arellano is definitely one of them. Coffee seemed to be nice to me this evening. I need it para hindi ako antukin. Nakaupo ako sa pinakadulong bahagi ng cafeteria. Listening to music and drinking coffee, while enjoying the view outside is perfect. Ang cafeteria ay nasa baba ng klinik ko. The pediatrician's clinics are located at 6th floor, while the cafeteria is on the 3rd floor. This hospital is a 15-story building. At 6:35 ay dumating si Ethan. Tinext ko rin siyang nasa cafeteria ako. Umupo siya sa harap ko, at tiningnan ang kapeng nakapatong sa lamesa.
Baka masobrahan ka sa kape, it's bad for your health. Tinanggal ko na ang earphone sa aking tenga, nang matapos ang kanta. Sorry, kailangan ko yan para hindi ako antukin, sagot ko. Tumango si Ethan at tumayo na. Tumayo na rin ako, hudyat na uuwi na kami. Let's go home, love. Then tell me what happened to you today, alright. Tumango ako at ngumiti. Hinawakan niya ang aking bewang, para igiya palabas sa cafeteria ng hospital. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng aming kotse, nang makarating kami sa parking lot. Mabilis lang ang naging biyahe dahil walang traffic. Regular day kasi ngayon, at hindi naman rush hour. I'll order pizza, sambit niya habang may kung anong kinakalikot sa cellphone. Umupo ako sa sofa, habang pinapanood ko ang asawa ko na kausapin ang pizza delivery sa kabilang linya. Nakauwi na kami at nakapagbihis na rin. Nang matapos siya ay nagdial siya ulit ng panibagong numero. Ngumisi na ako nang may napagtanto. Marami pa siyang tinawagan. Siguradong marami tong in-order at hindi lang pizza delivery. Nang matapos siya ay nilingon niya ako at ninitian. Late night date? I asked while grinning. Late night date is our bonding. Simula nang naging mag-asawa kami, ay every week namin itong ginagawa. Natigil lang dahil sa parehas na busy ang aming schedule. Late night date means date inside our house, with full of foods on the center table, and bunch of tokens in the middle of the night. Tumango siya. I miss you as well as this. Binuksan niya ang TV, at umupo sa tabi ko. Sinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking bewang, para mas maging komportable ang pagsandal ko sa kanya. You know, let's do this more often again. Kumunat ang noo ko. Why, though? You know our schedule is hectic. Bago ka sana umalis for your conference, para naman masolo kita. Alam kong magtatagal ka roon eh. I laughed. Well, if that's what you want. Cause you know, late nights with you are my favorites. Me too, ngumiti ako. Let's just watch while we're waiting for the foods I ordered. Anong gagawin mo habang wala ako rito sa mga susunod na araw? Tanong ko kay Ethan. Nakahiga ako sa lap niya, habang siya naman ay nakaupo. 2:00 na ng madaling araw, ngunit heto pa rin kami sa aming late night date. Ibinaling ko ang aking ulo sa center table, kung saan may mga box ng pagkain na in-order ni Ethan kanina. Halos paubos na iyon, at puro lalagyan na lang ang natira. I'll try my best not to follow you there. Tumungo pa siya upang kumbansihin ang sarili niya, na iyon nga ang gagawin niya. Ngumisi ako at umupo na lamang sa tabi niya. Really ha? Baka may magkagusto sa iyong estudyante sa Burlington, at iyon ang pagtuunan mo ng pansin habang wala ako, nagtaas pa ako ng isang kilay. Why would I do that? Di sana, nung hindi pa kita asawa, ganun na ang ginawa ko. Ngumisi ako at hinalikan ang pisngi niya. Straight na ang Tagalog mo ah. Nice. Siyempre, magaling ang teacher ko kinindatan niya ako. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Hinawakan ko ang kamay niya, at pinagsalikop ang mga daliri namin. Love, tawag ni Ethan sa akin. Tiningala ko siya, at binigyan ng nagtatanong na tingin. Don't you have work for tomorrow? Tanong niya. Ngumiti ako, meron. Pero kaya ko namang gumising ng maaga, kaya okay lang. And also, I want to be with you. So, hindi tayo matutulog. Ngisi niya. Hindi. 6:00 ng umaga ay gising na gising pa rin kami, at naghahanda na ako ngayon ng almusal naming dalawa. Nagsasalin ako ng tubig sa aking baso, nang may humaplo sa aking bewang. Aren't you sleepy? Tanong niya at hinilig ang mukha sa aking balikat. Uminom ako ng tubig at umiling. Hindi ako inaantok. Bakit, inaantok ka ba? Tumango siya at pinaharap ako sa kanya. Hinawi niya ang baso papunta sa gilid, at binuhat ako para paupuin sa counter. Ibinuka ko ang bibig ko upang sana ay magsalita ng sunggaban niya ako ng halik. His kisses were hungry. Para bang ilang taon kaming hindi nagkita, dahil sa estilo ng paghalik niya sa akin, I touched his hair at the back and gripped on it tightly. His hands are roaming around my waist. When his kisses went down to my neck, and his hands barely touched my chest. I whispered out, are we really doing this in the morning? His kisses went to my ears and then he whispered,
Love, I really want to stop so please. Stop whispering. Ngumisi ako at ako na ang humalik sa kanya. He bit my lower lip, so that his tongue can enter inside my mouth. I can't help but whisper again together with the sensation I am feeling. He caressed my chest. He stopped when he think I'm satisfied enough. I'm not sleepy anymore, ngumisi siya. Ngumiti ako at bumaba sa counter. Kinuha ko ang baso sa gilid at uminom ng tubig. Ang sakit mo sa ulo. Pasaway. Sambit ko. Nilagpasan ko siya at dumiretso paakyat sa kwarto namin. Nakasunod din siya sa akin. I know, and that's why you love me. Sagot niya sa akin at hinabol ako sa gitna ng paglalakad papunta sa kwarto. Nang makapasok kami ay mabilis akong lumayo sa kanya. You, stay there, don't come near me. May pasok pa ako, you are tempting me to do something in this morning. Mal-elate ako, dear diretsyong sabi ko. Ethan chuckled, yeah, maybe we can continue it later when you got home. Sasagot na sana ako nang tumunog ang cellphone ko, na iwan pala rito sa kwarto. Pinulot ko iyon at tinignan. Ate Clarice, hey, I just want to know if you and Ethan will come later here. 6 p.m. It's Mom's birthday. Good morning. Nakangisi na ako nang inangat ko ang aking tingin kay Ethan. We can't. We have to go at our house because it's Mommy's birthday. Tumango na lamang siya, at hinayaan akong maligo. Mabuti naman, dahil kung pinigilan niya ako, ay siguradong hindi na ako makakaligo at hindi makakapasok sa trabaho. I hummed some random song while taking a shower. Kapag hindi kami pumunta mamaya, siguradong magtatampo iyon si Mommy. As much as I don't want to go, wala kaming choice. Napailing ako sa aking naiisip. Tigilan mo yang makamundong pagnanasa Alea. It's bad. Nang makalabas ako ay bihis na si Ethan, at inaayos na lang ang butones ng kanyang polo. Let me do it, sambit ko at lumapit sa kanya. You're wet. Napapikit ako sa sagot niya. Okay, what he meant was your whole body is wet. Not what you're thinking. Pumasok ako kaagad sa walk-in closet, pagkatapos kong tulungan si Ethan sa pagsuot ng polo niya. Sabay kaming umalis ng bahay, pagkatapos naming kumain ng agahan. Hinatid niya ako sa hospital. Ngunit hindi na siya pumasok pa roon. Fetch you later, sambit ni Ethan at hinalikan ako sa noo. Tumango naman ako. Wear something decent, diretso na agad tayo kina Mommy. Yes, Mrs. Murphy. Nakangiti akong bumaba ng kotse. Sa 10 buwan na pagiging mag-asawa namin ni Ethan, nalaman kong hindi pala talaga siya matured, cold, at Mr. Know-it-all na lalaki. Ang hindi alam ng lahat ng nakakakilala sa kanya, ay ang pagiging childish niya. Minsan, I rule our relationship. Mas superior ako sa kanya. And nobody knows it. Ako lang ang tanging nakakaalam. Mabilis ang lakad ko papuntang elevator, dahil 5 minutes na lang ay mal-elate na ako, siguradong naroon na ang mga pasyente ko, at kapag nakarating ito kay Doc Cascarde, ay sermon ang aabutin ko. Tinignan ko ang aking wristwatch. 3 minutes left. Nang makarating sa tapat ng elevator, ay mariin ko yung pinindot ngunit may laman ata. Lumipat ako sa kabila at ganun din ang nangyari. Kung mamalasin ka nga naman, bakit ngayon pa? I sighed. All right Alea, you have no choice but to take the stairs. Just hurry up cause you only have a minute left. Buzzer beater goes for Alea Murphy. Sakto lang ang pagbukas ko sa pintuan ng clinic, dahil 3 seconds before the time ay narito na ako. Mabilis akong pumasok at pinasadahan ng tingin si Zara. Zara is my personal nurse. Bawat doktor sa hospital ay may sari-sariling nurse. And why not? Sa laki ba naman nitong hospital? Good morning Zara, bati ko sa kanya. Mukhang nagulat siya dahil bahagya siyang napatalo nang nagsalita ako. Doc, nandito na ho pala kayo. Magandang umaga rin po, ngiti niya. Ngumiti rin ako at tinanguan siya. Umupo na agad ako sa aking swivel chair, at inumpisahan ang trabaho, dahil may pumasok ng isang pasyente. Nagsusulat ako ng aking schedule for this week, nang magsalita si Zara, nakatayo siya sa aking gilid. At pinapanood ang ginagawa ko. Doc, Alea fresh graduate ka sa med school diba? Tumango ako at nagangat sa kanya ng tingin. Yes Zara, bakit?
Ang alam ko ay parehas tayong fresh grad din. Oo Doc. But mas matagal ka na dito kaysa sakin. At saka nauna ka atang graduate. Me and Zara are friends in and outside of the hospital, kaya naman casual lang ang pag-uusap namin. And it's nice to have a friend like Zara. Zara Emerald Menchavez is a beauty with brain woman. Maputi siya at ang mga mata niya ay medyo singkit. Ang kanyang ilong ay matangos, at maliit ang kanyang mukha. She was once a model at her university. Way back then according to her background. She's a top-notcher on the bar exam for nursing. I'm amazed because at 24, you're a professional doctor na Doc Alea, dugtong niya sa kanyang sinabi kanina. And you're a licensed nurse. Now I'm amazed with you also, sagot ko naman at saka ngumiti sa kanya. Ngumiti ako sa kanya at ganoon din ang ginawa niya. Tumango siya sa akin at saka nagsalita. Doc, I'll go ahead, babalik na lang ako ulit. Pinapatawag kasi ako ni Nurse Connie kanina, nakalimutan ko, alam niya sa akin at napakamot pa sa kanyang ulo. Tumawa ako at tumango. Okay Zara, ingat ka kay Nurse Connie, alam mo namang menopause na yon. Nurse Connie is the head nurse of the pedia department. Nasa 40s na iyon at laging mainit ang ulo, lalong-lalo na sa mga taong kinaiinisan niya. Grabe kung magalit ang isang yun. Kaya nga ako, kapag nakakasalubong ko siya, ay pinipilit kong maging mabait. Not that I'm not good though. Kailangan lang talagang extraordinary ang kabaitan mo pagdating kay Nurse Connie. Alas 5 ng hapon ay pumasok ako ng comfort room, upang mag-retouch dahil 6 o'clock ang oras ng party ni Mommy. Siguradong marami na namang inimbita iyon, it's her 44th birthday. Taon-taon naman ay palagi siyang maraming bisita. Hinalughog ko sa aking bag ang cellphone ko, nang mag-ring ito dahil sa isang tawag. Hello. My eyes widened, it's Kuya Ezreal, I miss him. Kuya Easy, napatawag ka. Kuya chuckled on the other line. Panipik. Well, itatanong ko lang kung makakapunta ka ba ngayon? Sa party ni Mommy. Oo naman kuya, alam mo namang magtatampo si Mom kapag hindi ako nakapunta. I'm on my way with Ethan. Okay then. See you later baby. I frowned kahit hindi niya naman ito makikita. Kuya, I have a husband now. So what? Baby pa rin kita. Ikaw talaga. Hitikats, baby Alea. Tumawa pa siya sa kanyang sinabi. I stomped my right foot. Bago pa ako makapagsalita ay naputol na ang kabilang linya. Baby, may sarili ka nang ang baby, bulong ko habang naglalagay ng lip gloss sa aking labi. True enough. Kuya Ezreal and his wife, Ate Cass will be having a baby. Ate Cass is pregnant at manganganak na siya sa July. Tumunog ulit ang aking cellphone sa isa pang tawag, kay Ethan naman ngayon. Yes love, tanong ko agad. Where are you? Ngumiti ako, pababa na ng klinik. Just a minute. Okay, I'll wait. I love you. Love you too, ibinaba ko na ang tawag. Mabuti na lang at maluwag na ang elevator ngayon, at hindi na ako mahihirapan pang maghanap ng bakanteng elevator. Ayoko na ulit maghagdan masakit sa paa. I greet Mommy and Daddy when we got inside my former house. Nandito na rin sina Ate Clarice at Kuya Ezreal, Marga, Leslie, Austin, Ma'am Cara, and even Ate Zenny is here too. Mama and Papa, Ethan parents is also invited. Happy birthday Mommy! Iniabot ko ang regalo namin ni Ethan sa kanya, at masaya niyang tinanggap iyon. Thank you mga anak, pero dapat hindi na kayo nag-abala pa. Ang apo from you will do. Mommy laughed at his own statement. Si Daddy na nasa tabi niya ay ngumisi lang, at hindi na dinugtungan ang sinabi ni Mommy. Mabuti naman, dahil hindi ko nakakayanin kung pati siya ay makikisali pa. The time will come ma, si Ethan. But it's been 4.5 years son. Kailan ba ang time na yan? Hirit pa ni Mommy. Ngumiti lang si Ethan at sinagot ang tanong ni Mommy sa usual niyang sagot, Ma, 4 years isn't enough for the two of us. Hay nako, basta kailangan ko ng apo galing sa inyo, bago ako mamatay. Panipik. Mommy, saway ko. Umiling siya at tumawa. Hideng. I watched the party when it started. Hiwalay ang party ng matatanda, at ng mga kasing edad namin nila Ethan.
Ang galante talaga nitong mami ko, sa loob ginaganap ang party for her friends, while sa poolside naman ang mga bisitang kaedad ko. Lumapit sina Ate Cass at Kuya Ezreal sa amin ni Ethan. Binati ko ang tiyan ni Ate Cass na ngayon ay malaki na. Oh, malapit na talagang lumabas ang baby mo ate. So excited to see her. Yes, their first baby is a girl. Ngumiti lang sa akin si Ate Cass. Thank you, kayo. Wala pa ba kayong balak magka-baby? Matagal na rin kayo, tanong niya. I awkwardly laughed at tinignan ang reaksyon ni Ethan. Nakangiti lang siya at parang hindi apektado. I love how Ethan stays calm in this kind of scenario. I'm sure the time will come, sagot niya. Nang iwan kami nila Kuya Ezreal ay kinalabot ko si Ethan. You're not offended? Tanong ko. Kumunat ang noo niya at hinaplos ang bewang ko. Why would I? Ang dami nang nagtatanong sa atin about sa topic na ito, mahinang sambit ko. Love, I'm sure the time will come, and we'll have our own baby, ngumiti siya. Umiling na lamang ako, at hinawakan ang kamay niyang nakapirmi sa aking bewang. Hinayaan kong mag-reunion sina Ate Zenny, Ethan, at Sid. Kasama ko si Marga at Leslie, habang pinapanood ang mga bisita ni Mommy. Alea, ayaw mo pa bang magka-baby? Leslie asked out of nowhere. Pangatlo ka na ngayong gabi, sagot ko, ayaw mo pang magka-baby. Si Marga, ayan, pang-apat ako. Tumawa ako at umiling. Sid is getting wasted tonight, sambit ko upang miba ang usapan. Hayaan mo siya, sagot ni Marga. Leslie asked again. Hindi niya talaga mabitawan ang topic na ito. But seriously speaking, don't you have plans on having a baby? I sighed. Well, meron ba kaming plano? Ang alam ko ay wala pa dahil ang sabi niya, ay okay lang naman daw. Mag-aapat na taon na kayo, di ba? Pwede na kayong magkaanak, only shrugged. As long as Ethan is okay not having a baby, okay lang din sa akin. Leslie, baka ikaw ang gusto ng baby. Itanong mo kaya si Brick si Marga. Tumayo ako sa kinauupuan ko, at lumayo na sa kanila. What are you talking about Marga? And who's Bricks, anyway? Sus. Sige, deny pa Leslie. Magaling ka riyan. And the bickering goes on and on. Sinasabi ko na nga ba? Magbabangayan na naman itong dalawa, kaya lumayo na ako. Ayokong madamay sa kanila, dahil siguradong ako ang gagawing panangga ni Leslie laban sa best friend naming si Marga. Walang makakatalo kay Marga pagdating sa ganito. 4 na taon na ang nakakalipas, pero magulo pa rin ang love life ng mga kaibigan ko, hindi ko talaga maintindihan ang dalawang to. Nakatitig ako sa mga bisita nang may humawak sa mga balikat ko. Nilingon ko iyon at nakitang si Ethan ang humawak sa akin. I want to go home, I'm bored, sambit niya. Tumabi siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan iyon. Time for the cake. Time for the cake. I laughed when I saw Ate Clarice shouting like a little kid. Mabilis akong lumingon kay Ethan. Kakain muna ako ng cake tapos uuwi na tayo, okay? Tumango siya at nagpatianod sa akin papunta kay Ate Clarice. Nang makakuha ako ng cake, ay bumalik ako sa inupuan ko kanina, wala na roon sina Marga at Leslie. Gusto mo? Itinaas ko ang katsarang may laman na cake, at isinubo iyon kay Ethan, hindi na siya hinintay na sumagot kung gusto ba niya o hindi. Masarap, tanong ko pa, tumango siya, yeah, but I think, you are more delicious than the birthday cake. So let's go home now, please.